Pagpapatuloy po natin ang ating pong series at patapos na rin po tayo dito sa ating series about Faith's Hall of Fame. At isa rin po sa magandang topic ngayon ay ang pananampalataya ng isang babae. So pangalawa po ito sa pangalang na mention na babae sa Biblia. At ang kanyang pangalan po ay Rahab in English or Rahab sa Tagalog. At iyan po ay pinamagatan nating the grace of faith. Alam niyo naman po ang kahulugan ng grace, ibig sabihin biyaya. Pag sinabi nating biyaya, mga kapatid, ito po ay patungkol sa malawak na pagpapatawad ng ating Panginoon sa lahat ng mga makasalanan. Ito po ang favor ng Diyos sa lahat ng inaakala nila na makasalanan sila. Pero pag sila po ay lumapit sa Panginoon, sa anumang pamamaraan, hindi po siya itatakwil ng Diyos. If you have your Bible, please open with me in the book of Hebrews 11:31. Everybody. Hallelujah. Hebrews 11:31. Glory to the living God. Hallelujah. Everybody. Napakaganda po mga kapatid ng sinasabi ng salita ng ating Panginoon sa ating pong pag-aaralan sa gabing ito. Sabi po diyan, by faith, the prostitute. Ulitin ko, the prostitute, Rahab. So, makikita kaagad natin dyan yung kanyang katayuan sa buhay. Isa pong patutot. Isa po mga kapatid na babaeng nagbibigay ng pansamantalang aliw ng mga kalalakihan. Again, by faith, the prostitute Rahab did not perish along with those who were disobedient. Hindi po siya nakasama doon sa mga disobedient. After she had welcomed the spies in peace. So, dapat malaman natin yung story nito. Sapagkat mayroon po siyang ginawa na siyang naging basihan kung bakit siya kinahabagan. Kaya ako po'y naniniwala na hindi po pwede talaga natin tanggalin ang ating pong gawa as far as salvation is concerned. Laging kalaki po talaga yan. Dahil sa pananampalataya, sabi sa Tagalog, si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw, ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw sumunod sa Diyos, sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. Pero bago yan mga kapatid, nanggaling po tayo doon sa decision of faith ni Moises. At alam po ninyo, ang laki ng epekto ng decision na yun ni Moises. Sabi ko nga po mga kapatid, pag ang isang leader, ang decision is always in accordance to the will of the Lord, blessing will come. In the book of Hebrews 11:28, the Bible said, by faith, he kept the Passover and the application of blood, so that the destroyer of the firstborn would not touch the firstborn of Israel. Naalala po ninyo mga kapatid, nung ipinahid at inuutos kasi ito mga kapatid ng Panginoon, na ipahid ang dugo ng mga tupa mga kapatid doon sa hamba ng kanilang pintuan upang ang anino ng kamatayan mga kapatid, pag dumaan ito ay sila po ay hindi mapapahamak dahil mayroon pong blood. Hallelujah. Iyon po mga kapatid ay dahil sa pananampalataya. Ano ba naman kung tutuusin? Bakit mayroon bang magagawa ang dugo na yan pag ipinahid mo sa hamba ng pintuan? But because it was given or it was commanded by God, then because of their disobedience, nandoon po nakita ko ang paggawa ng Diyos. In Hebrews 11:29, by faith the people passed through the Red Sea as on dry land. But when the Egyptians tried to do so, they were drowned. Kung makikita natin mga kapatid, by faith, nagsimula po kasi itong mga bagay na ito sa pananampalataya, sa desisyon ni Moises, na kahit mahirap
na umalis sa paraon. Sa Ehipto, ginawa yan ni Moises dahil alam niya na mas makapangyarihan ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ang sabi po ng Bible, siguro very well known naman, yung story about the Red Sea, yung nahati, mga kapatid. Hindi po ito istorya lang, mga kapatid, na parang sabi-sabi lang. No, it happened, mga kapatid. Kita natin ang favor ng Lord sa Israelites nang sila'y tumawid at sila, mga kapatid, ay nakalagpas na at humabol ang mga Ehipsyo. Di po ba ang sabi ng Bible, they were drowned, na sila po, mga kapatid, ay nalunod lahat po. Ganun, mga kapatid, may mga bagay, mga kapatid, na imposibleng mangyari. At hindi lang natin nararanasan, kundi maging ng ating mga kasama, ng ating mga mahal sa buhay. Hebrews 11:30, by faith, the walls of Jericho fell. Yan na po, mga kapatid. After the army had marched around them for 7 days, mga kapatid, wala na dito si Moises. At ang leader na nila dito ay walang iba kundi si Joshua. At yan po, mga kapatid, yung topic namin last Bible study sa Caloocan na dinala ng ating Pastor Jess. Hallelujah! Sabi po doon, Joshua and Caleb followed the Lord fully. Pero sabi ko nga, hindi si Joshua, si Caleb ang nakasulat na pangalan after Moises. Alam niyo po ba kung sino? Si Rahab. Si Rahab, isa pang babae, at hindi lang yan. Siya po ay isang prostitute. Kaya napakalaga ito, mga kapatid, na malaman natin, dahil dito natin makikita ang lawak ng pag-ibig ng Diyos. Now, balikan po natin. Nabanggit kasi yung Jericho. Alam po ninyo na napapag-aralan na lagi that the wall of Jericho, mga kapatid, is actually a picture of Israel's major hindrance to possess the promised land. Hindi po madali sa Israelita na makarating sa lupang pangako. Malapit na sila dito. Actually, ang Jericho ay part na actually ng Kanaan. Pero bago talaga totaling mapossess nila ang land, dapat po magtagumpay sila sa Jericho. At, mga kapatid, so interesting talagang story. Again, Jericho was the first city that the Israelites conquered after crossing the Jordan River under Joshua's leadership. And this victory marked the beginning of their conquest of Canaan. Alam natin na ang Kanaan is the land promised to them by God. Kaya grabe po ang pagpupursige noon nila Joshua, ni Caleb. Dahil alam nila na binigay na sa kanila yun ng Diyos. Ngunit kahit alam na po natin, katulad ng kaligtasan, kahit alam na po natin na pinangako na ng Diyos, na ang kaligtasan po, the moment na tanggapin natin siya ay nandyan, kinakailangan pa rin tayo magtagumpay sa mga pagsubok at kinakailangan lumaban at panatilihin ang pananampalataya buhat sa ating Panginoon. At dito po, sa Jericho, nabanggit ang pangalang Rahab. Siya ay ginamit ng Diyos para sa katuparan ng kanyang plano sa bayang Israel. Sino si Rahab? Hallelujah! Why is Rahab's name included in Hebrews 11 and more importantly, in the genealogy of Jesus Christ in the book of Matthew? Kasi sa book of Matthew chapter 1, magtataka ka rin kung bakit nakasama doon sa talaan ng mga ninuno ng Panginoong Jesucristo nang siya po ay magkatawang tao. Kaya huwag po nating babaliwalain, mga kapatid, ang mga babae na nabanggit, especially, mga kapatid, sa bago at lumang tipan. May mga women talaga na ginamit ang ating Panginoon. Kaya sa lahat po ng mga nanays, lahat ng women, lahat mga young people na babae na ginagamit ng ating Panginoon, God bless you! Hallelujah! Pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo.
Maliban kay Sarah, mga kapatid, si Rahab ay isa ring patotoo ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Now, bigyan ko po kayo ng idea kung bakit nakasama sa mga ninuno ni Jesus Christ sa Book of Matthew itong pangalang Rahab na ito. Mga kapatid, Rahab is a Canaanite woman. Hentil siya. Hindi lang siya hentil, and sabi ng Bible, he is a prostitute in Jericho. Pero nagpakita po siya ng pananampalataya dahil itinago niya ang mga espiya ng Israelita. Dalawa po yon. Mamaya, titingnan natin, bakit? Ano ba naman yung itago niya yung espiya ng Israelita? Ano bang significance noon as far as faith is concerned? Mamaya po, mga kapatid. Now, ito pong si Rahab, nang sila po ay makaligtas after ng bumagsak ang Jericho, dinala kaagad po siya ni Joshua sa Israel. Ay nakuha kaagad sila, dinala kaagad sa grupo ng Israelites. At nakapangasawa po siya, hallelujah, na ang pangalan ay Salmon. Wow, gandang pangalan mga kapatid, Salmon. Siya po ang naging husband ni Rahab. Siya po ay Israelita from the tribe of Judah. Oh, hallelujah. Tingnan po ninyo, ang galing. Isang prostitute, kinahabagan ng Diyos, napasama sa bayan ng Panginoon, nakapangasawang isang Israelita from the tribe of Judah. At, yun na po, mga kapatid, nagkaanak sila na ang pangalan ay Boaz. Boaz was the son of Rahab and Salmon, who became a prominent figure in the book of Ruth. Naalala ninyo, si Boaz na ikinasal o naging asawa ni Ruth, na isa ring Moabite woman. Tingnan ninyo mga kapatid, hallelujah. At doon po mga kapatid, naginilang anak si Obed. Yan. Si Obed in the book of Ruth 4:17. At from Obed, ipinanganak si Jesse. Jesse, I mean. At nung ipinanganak mga kapatid si Jesse, hallelujah, apo na siya ni Boaz and Ruth. Lumabas si David. Uri ng Panginoon. Alam nyo naman kung gaano kahalaga si David. Siya po mga kapatid yung isang pastor na tumalo kay Goliath. Hallelujah. He is Jesse's son. Siya po ay naging second king ng Israel. At sabi ng Bible, paglabas ni Jesus Christ, hallelujah, Jesus Christ in the flesh is a descendant of David through Joseph. Kung makikita natin mga minamahal, itong lineage na ito mga kapatid fulfills the Old Testament prophecies that the Messiah would come from the house of David. 2 Samuel 7:12-16. Even in Isaiah chapter 11 verse 1. And in the New Testament, Jesus is often referred to as the Son of David. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nakasama po itong si Rahab. Kaya huwag kang magtataka kung bakit ka rin iniligtas ng Panginoon. Upang makasama ka rin sa anak ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Grabe talaga ang hiwaga ng salita ng ating Panginoon. Nagsimula ang lahat, mga kapatid, nang makita, hallelujah, ni Rahab ang spies ng Israelita. At ito po, mga kapatid, ay kanyang itinago upang protektahan. Now, tingnan na po natin, mga kapatid, the Rahab's encounter with the spies of the Israelites. Ano ang nangyari, pastor? Dahil, sabi po diyan, yung pananampalataya ni Rahab ay nakakabit doon sa ginawa niya eh. Ano ang nangyari? Tingnan ninyo. In the book of Joshua chapter 2 verses 1 up to 7, sabi po diyan, buhat sa kampo ng Sitim, si Josue na anak ni Nun ay nagpadala ng 2 espiya.
Sabi ko nga, bakit dalawa? Kasi alam po ninyo, nung si Moses, 12 yun. Aba, sa 12, dalawa lang mga kapatid ang mayroong positive na report. Kaya siguro, sabi ni Joshua, dalawa lang, okay na. Nagpadala ng 2 espiya si Joshua. Sila'y pinagbilinan niya ng ganito. Pumunta kayo sa lupain ng Kanaan, manmanan ninyo ito, lalong-lalo na ang lungsod ng Jericho. Kaya tingnan po ninyo, planning is very important. Alam nila na nasa kanila ang Diyos, pero pansinin po ninyo kahit noon sa panahon ni Moises. Di po ba? Nandoon po yung 12 spies. Pumunta nga sila roon at tumuloy sa bahay ni Rahab. Sa dami na pwedeng matuluyan, si Rahab pa. At sabi po dyan, isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw at doon sila nagpalipas ng gabi. Sa dami ng mga tao doon kay Rahab pa. Now, patuloy po tayo. Nakaabot sa kaalaman ng hari ng Jericho ang balita na may espiyang Israelita na nakapasok sa bayan ng gabing iyon. Kaya't ang hari ay nagpadala ng sugo kay Rahab at ipinasabi, ilabas mo ang mga lalaking nasa bahay mo. Naparito ang mga iyan upang lihim na magsiyasat sa ating lupain. So alam ng hari, mga kapatid, ang pakay. Verse 4, ngunit, ito na, ngunit itinago ni Rahab ang dalawa. Ano ang nasa puso ni Rahab? At pagkatapos ay ganito ang sinagot, mayroon nga pong mga lalaking nakituloy sa amin. Ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Umalis po sila nang isasara na ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim. Hindi ko po natanong kung saan sila papunta. Ngunit kung habulin ninyo, sa palagay ko agad ay aabutan pa ninyo. Mga kapatid, mayroon pong naramdaman si Rahab na kakaibang damdamin sa pinili ng Diyos. Alam niyo naman sa lumang tipan kung gaano kahalaga ang chosen people of God. At hanggang ngayon, nakikita po natin kung anong klaseng pabor ang ginagawa ng Diyos sa bayang Israel. Kita nyo naman, napakaliit mga kapatid, pero tingnan nyo yung giyera ngayon. Tumutulong na ang Iran, Lebanon, pero mga kapatid, very strong. Sa mga panahong ito mga kapatid, pagpasok pa lang nila, ipinapakita ng Diyos bagamat wala pa sila noon mga kapatid, talagang masasabi nating kumpletong kakayanan, pero makikita natin ang paggabay at pabor ng Diyos sa kanila. Tuloy, sa itaas ng bubong niya, pinatago ang 2 espiya. Sa ang bubong kasi sa mga bahay ng Israel, di ba, mga bato, doon po nila ni Rahab pinapunta yung 2 espiya at tinabunan ng mga tangkay ng lino na isinalansan niya ron. Tinabunan yung 2. So makikita natin, hindi lang basta sinabi ni Rahab na, oh, bahala na kayo, sige, tumakbo na kayo. Hindi. Nag-iisip talaga si Rahab ng paraan kung paano magiging safe ang mga lingkod ng Diyos. 7, hinabol nga ng mga tauhan ng hari ang 2 espiya hanggat sa tawiran ng ilog ng Jordan. Pagkalabas ng mga humahabol, isinara ang pinto ng lungsod. So, mayroon pala doong pananampalataya na nakita kay Rahab. Let's talk about Rahab's faith. Dating prostitute na ito na binanggit sa Biblia na kinahabagan ng Diyos. Kinahabagan si Rahab dahil nakitaan siya ng pananampalataya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa 2 espiya. Number 1, Rahab's acknowledgement of God's power. Kasi ganito ang nangyari. Listen carefully para maintindihan po natin. Bago po, di ba, itinago ni Rahab yung 2 espiya. In verse 8, bago natulog ang mga espiya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila. If you have your Bible, you can open that in the book of Joshua chapter 2, verses 8 to 11.
If you have your Bible. Pero kung wala, pakinggan niyo po, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Ang sabi ni Rahab, alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito. Look at that. Si Rahab mismo ang nagsabi. Alam ko, sabi ni Rahab, alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito. Grabe mga kapatid, kung tutuusin, kung wala siyang pananampalataya sa Diyos, problema niya yun, nandoon siya nakatira eh. Pero grabe mga kapatid, yung paniniwala niya na yung lupain na yon kasama ang Jericho ay pag-aahari na ng Israel. At ang mga taga rito'y takot na takot sa inyo. Bakit? Verse number 10, ang sabi diyan, 2:10 ng Joshua, nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. So, saan ang galing, mga kapatid, ang istoryang ito? Ibig sabihin na balitaan ng karatig puok ang ginagawa ng Diyos sa bayang Israel. At nakarating pa, mga kapatid, sa isang prostitute. Kung ang prostitute na ito, mga kapatid, walang kamalayan sa kabutihan ng Panginoon, hindi niya pagbibigyan ng pansin itong mga istoryang ito, itong mga nabalitaan niyang ito. Sabi niya, nalaman din namin na pinatay ninyo sa Sihon at Og ang mga hari ng Amoreo sa silangan ng Jordan. Di po ba, mga kapatid, isa sa mga mabigat na nakaaway din ng mga Israelita ay ang mga Amoreo, pero tinalo nila. Yung dalawang hari doon ay talagang napatay, mga kapatid. Hallelujah. Nilipol ninyo ang kanilang mga hukbo, sabi ni Rahab. Verse 11, kinilabutan kami nang marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo. Kaya pala grabe, mga kapatid, ang ginawang pagbabantay ng ng hari doon sa Jericho, sapagkat sabi ni Rahab, takot na takot sila dahil alam nila na ang Israel ay sinasamahan ng Diyos. Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos, sabi ni Rahab, ay Diyos ng langit at ng lupa. Hindi po ba, mga kapatid, pinaniwalaan ito ni Rahab? Pinaniwalaan ito. You know, the Bible said in the book of Hebrews 11:6, for without faith, it is impossible to please God. For anyone who believes in God must believe that God exists. Ito ang nakita ko kay Rahab, mga kapatid. Kaya ngayon, sabi ni Rahab, ipangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na hindi nyo gagalawin o gagawa ng masama ang aking sambahayan, alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. May reason kung bakit ginawa niya yun. Dahil Rahab acknowledged the power of God. May reason. Nung una, hindi ko, mga kapatid, masyadong nauunawaan pa. Pero habang binubulay ko, mga kapatid, sabi ko, tama. Sa sinabing ito ni Rahab, nagpapakita ito ng pananampalataya. Sabi ni Rahab, bigyan niyo ako ng isang katibayang ililigtas nga ninyo ang aking ama't ina, ang aking mga kapatid, ang kanilang mga pamilya. Katibayang hindi niyo kami hahayaang mapatay. Grabe, prostitute siya, pero grabe ang concern niya sa family. Grabe. Hallelujah. Hindi man po si Rahab Israelita, pero pinaniwalaan niya ang ginawa ng Diyos sa Israel. Alam niya na makapangyarihan ang Diyos ng Israel. Kaya naalala ko yung pangako ng Diyos kay Abraham. Sabi ng Panginoon kay Abraham, pagpapalain ko ang sino mang magpapala sa iyo. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Everybody say Amen. Hallelujah. Another thing, Rahab's decision to protect the spies despite the risk is an action of faith. Aba, delikado Maaring mapatay si Rahab doon.
So the grace of faith in Rahab's life is a powerful testament to God's transformative power and mercy. What are the aspects of the grace of faith sa buhay, mga kapatid, ni Rahab? Number 1, divine intervention. Sa dami, mga kapatid, na po pwedeng puntahan na dalawang espiya, si Rahab pa. Nagsimula po, mga kapatid, ito dahil sa nakita ko na talagang ang Diyos ay may ginagawang pamamaraan para kahit sino pa mang pinakamasamang tao ay pwede ring maligtas. Despite her background as a Canaanite, he was a prostitute, God chose to reveal Himself to her, leading her to acknowledge His sovereignty and power. Kaya mga kapatid, kahit makasalanan siya, kinahabagan siya ng Diyos. Grabe po magmahal ang Panginoon pala. Kaya tama po eh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. Another is transformation. God's grace transformed Rahab from a life of sin to a life of faith and righteousness. Ang kanyang desisyon to protect the Israelite spies and align herself with God's people was a significant turning point in her life. Desisyon ito, mga kapatid. Kaya nga ang taong nagdidesisyon na tumanggap sa Panginoon, ibig sabihin tinatalikdan niya ang mundo. At nagkakaroon po ng transformation. If anyone be in Christ, he is a new creation. Old things passed away. Behold, all things become new. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Hallelujah. Another is redemption. Ang istorya po, mga kapatid, ni Rahab is a power example of redemption. Kaligtasan. Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, mga kapatid, she and her family were spared during the fall of Jericho, and she became part of the Israelite community. What a blessing, mga kapatid. You know, ang church ay spiritual Jews na maituturing, mga kapatid, dahil kay Kristo. Dahil sa ating pagtanggap kay Kristo, kahit tayo mga makasalanan. Kaya si Rahab po ay isang picture, larawan po siya sa mga bagay na darating as far as the gospel of Christ is concerned. Niligtas tayo ng Diyos. Hindi sa mabubuting gawa. Dahil hindi naman tayo mabubuti. Kundi dahil sa habag ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Yes. Another is legacy. Rahab's faith and the grace she received had a lasting impact. As I have said, you know, this happened in the Old Testament, but she was included in the genealogy of Jesus Christ. Hallelujah. In the book of Matthew, highlighting the far-reaching effects of God's grace and the importance of faith. Kaya hindi po pwedeng sabihin ng mga Hudyo talaga na sa kanila lamang ang buhay na walang hanggan. Sila lang ang may karapatan ng biyaya ng Diyos. Dahil mga kapatid, sa panahon nating ito, para sa lahat, mga kapatid, ang biyaya ng ating mahal na Panginoon. Kasalanan na ng tao, pagkukulang na ng tao, mga kapatid, ang hindi pa siya maligtas. Sapagkat biyaya na po ito, mga kapatid, sino man ay pwedeng lumapit sa Panginoon. Sino man ay patatawarin ng Diyos kapag siya ay nagsisi at manumbalik sa Panginoon. Hallelujah. And another
lastly, mga kapatid, the inclusion in the Hall of Faith. What a blessing. Palagpakan natin ang Panginoon. Rahab's faith is celebrated in the book of Hebrews chapter 11 verse 31. His name was included where she is commended for her belief, for her actions. Kaya nga sabi ko sa Panginoon, kung mayroon pala talaga kaming nagagawa ayon sa kalooban ng ating Diyos, ay hindi po yan nakakalimutan ng Panginoon. And this recognition underscores the significance of her faith and the grace that enabled it, mga kapatid. Kaya napakahalaga na ang tao ay magkaroon ng pananampalataya. Kahit po sa biyaya tayo, dapat po talaga ang pananampalataya natin ay samahan natin ng gawa. Let's look at Rahab's faith in action. Anong action ang ipinakita ni Rahab, mga kapatid? Ang sabi po diyan, Rahab with courage hid the 2 spies from the king of Jericho. Sa itaas ng bubong, pinatago ang 2 espiya, tinabunan ng tangkay ng lino na isinilansan. Mga kapatid, hindi lang sinabi ni Rahab, bahala na kayo sa buhay ninyo. Hallelujah, sinabi ko na wala kayo rito. Sige, layas na kayo. Hindi niya yun, mga kapatid, ginawa. Kundi gumawa siya ng paraan para talagang makita niya na maliligtas ang 2 espiya na ito ng Israel. Why? Dahil naniniwala siya na ang Diyos ng 2 espiyang ito ay may magagawa sa kanyang pamilya. May magagawa sa kanyang buhay. That is faith, mga kapatid. At pagkatapos na makaalis ang 2 espiya, sabi diyan, Rahab tied the scarlet cord, pulang lubid, mga kapatid, in the window as a symbol of her faith and the promise. Hallelujah. Simbolo po yan. Scarlet cord na yan. Yung telang, pulang lubid, Hallelujah. Sabi ng Biblia, pula. At mayroon pong meaning po yan. Yung scarlet cord po na ito, mga kapatid, was a signal to the Israelites to spare Rahab and her family during the conquest of Jericho. Naalala po rin yung mga kapatid, yung Jericho, gigibain talaga ng Panginoon eh. Pero kahit gigibain ng Panginoon, mayroon doon i-spare ang ating Panginoon dahil may pananampalataya sa Diyos. That scarlet cord also symbolizes redemption or salvation and protection. Ito po ay katulad ng blood of the Passover lamb in Exodus, na kung saan pinotektahan ng Panginoon ang mga Israelita doon sa salot sa Ehipto, yung plague sa Egypt, mga kapatid. Naalala ninyo yun? Mga minamahal, pula rin yun, dugo, simbolo, mga kapatid, ng kaligtasan. Rahab's faith and actions led to her inclusion in the lineage of Jesus Christ, highlighting the transformative power of faith and God's grace in the name of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, mga kapatid, tayo mga mananampalataya, listen carefully. Maliligtas po tayo kapag tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay at namatay, at ang dugo na yon ang nagpatawad sa ating mga kasalanan upang sa kanyang pagbabalik tayo, mga kapatid, ay kanyang iligtas. The scarlet cord. Hallelujah. Napakahalaga, mga manamahal, ang blood ni Jesus Christ. The Bible said, for without the shedding of blood, there is no remission of sin. Oh, thank you, Lord Jesus Christ, for the forgiveness of our sins. Glory, glory to Jesus. In the book of Joshua 2:21, she then said, according to your word, so be it. So she sent them away, and they departed, and she tied the scarlet cord in the window. Yan yung pinakita ko po sa inyo. Itinali, mga kapatid, ni Rahab sa labas ng bintana ang lubid na pula. Hallelujah. Ano po, mga kapatid, sa muli, ang pinag-uusapan dito? Sinabi sa kanya kasi kay Rahab ng 2 espiyang ito, tutuparin namin ang aming pangako alang-alang sa iyo.
Pero kailangang gawin mo ito. Pagbalik namin para sakupin ang inyong lungsod dahil espiya, di po ba, pinagtaktahan ni Rahab, nakaalis, napalaya, mga kapatid. Kumbaga, hindi naman na napalaya, ibig sabihin, nakaligtas mga minamahal yung espiya. At ang sabi diyan, babalik kami. Siyempre, dapat mapagtagumpayan nila. Bumagsak ang Jericho. Sabi po ng espiya, pagbalik namin para sakupin na ang inyong lungsod. Dapat makita namin ang pulang lubid na ito sa bintana na aming binabaan. Dapat makita namin. Tipunin mo sa iyong bahay ang inyong ama't ina, ang inyong mga kapatid at ang buong angkan ng iyong ama. Hallelujah. Hindi kami mananagot kung may lumabas ng bahay at mapatay. Ibig sabihin, kung kami ay darating na at kami ay papasok na sa Jericho ito, huwag na kayong aalis pa sa bahay na iyan. Kasi sa sandaling umalis pa kayo, wala kaming pananagutan. You see, very clear mga kapatid na mayroong command pala. May pangako na spare sila, na hindi sila mapapahamak kung susunod sila. Ngunit pananagutan namin kapag may nasaktan sa sino mang nasa loob ng bahay, sabi ng espiya. Subalit kapag ipinagsabi mo itong ating pinag-usapan, huwag mo nang asahan pa ang pangako na iyan mula sa amin. Kaya pumayag po itong si Rahab, and that is faith. At pagkatapos ay pinaalis ang espiya at doon itinali ni Rahab sa labas ng bintana ang lubid na pula. Yan pala yan. Dahil naniniwala si Rahab na mangyayari, mga kapatid, ang sinabi ng espiya. That is faith. Kaya nga, pag tinuloy po ninyo ang pagbasa in chapter 6 of Joshua, di ba, pumasok mga kapatid, ang Israelita, umikot mga minamahal, nag-praise and worship po sila mga kapatid sa wall of Jericho. Hallelujah. How many times? Bali, 13 times. Hallelujah. According to the commands of our Lord. Hallelujah. At nang bumagsak ang Jericho, dahil sa pagsunod nga ng Israelita that time, alam po ninyo mga kapatid, to make the story short, pinahanap kaagad ni Joshua si Rahab. Palapakan natin ng Panginoon. Sabi ni Joshua, puntahan ninyo ang nag-ingat sa inyo na isang babae si Rahab. Puntahan ninyo. Upang tuparin ang pangako ng Diyos sa kanyang sambahayan. What a blessing mga kapatid. Kung may time po kayo, basahin po ninyo ang chapter 6. Mas lalo inyong maa-appreciate. Hindi nakalimutan ni Joshua si Rahab at ang kanyang pamilya. Puntahan nyo si Rahab dahil siya ang tumulong sa inyo. At mula pa sa kanya, mga kapatid kay Rahab, doon pa nagsimula, mga minamahal, ang Panginoong Jesucristo ayon sa laman. Di po ba? Yung mga ninuno na kasama doon, si Rahab. What a blessing, mga kapatid. Ito po ay maituturing na biyaya ng Diyos. Kaya kahit pala, mga kapatid, tayo ay punong-puno ng kasalanan. Dahil tayo, mga kapatid, ay napakalayo na sa Diyos. Ang pag-ibig at biyaya ng Panginoon ay napakalawak. Laging bukas ang kamay ng Diyos para sa mga taong nais manumbalik sa Kanya. Mga minamahal, ito po ay isang napakalaking mensahe ng biyaya ng pananampalataya. And in my conclusion, Rahab's story is a testament to the transformative power of faith and God's redemptive plan. It serves as a reminder that no one is beyond the reach of God's grace, and that faith, when accompanied by action, can lead to profound transformation and salvation. Grabe. Kaya mga kapatid, si Rahab ay isang napakagandang halimbawa ng kapangyarihan ng Diyos sa pagbabago ng isang tao.
To God be the highest glory. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. O dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga nakarinig, nanood ng aming gawain pong ito. Nawa mga salitang ito ay patuloy na nagsilbi, Panginoon, inspirasyon at pag-asa ng iyong mga anak at maging ng mga taong hindi ka pa nakikilala ng lubos. Panginoon, salamat sa iyong dakilang biyaya, Panginoon. Sa gabi pong ito, Panginoon, dinadalain ko, Diyos, na anuman ang pangangailangan ng bawat isa, ipagkaloob mo, Diyos. Sa lahat, Panginoon, na nangangailangan ng kagalingan, dinadalangin namin, Diyos, na ipagkaloob mo, Panginoon. Ikaw po ang aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Alam namin, Panginoon, na may magagawa ka, O Diyos. Hallelujah. Dinadalangin namin, Panginoon, ang complete healing ni Tatay Julian, Tatay Efren, Kuya Dante Braza, Brother Noel Ramos, Panginoon. Hallelujah. At ganun din, Panginoon. Dinadalangin rin namin, O Diyos. Hallelujah. Na nararamdaman ngayon ni Pastora Daisy Cleopas, ang aming pastora sa Batangas, Lord. We pray, Lord, for the healing power coming from you, Lord Jesus Christ. Ganun din, Panginoon, kay Phoebe Claraval, Panginoon, na anak ng aming dating kasamahan, O Lord, sa church, ni Brother Ferdy. Lord, wala, Panginoon, imposible sa iyo, O Diyos. Maging, Panginoon, sa karamdaman ni Stephanie, Panginoon, anak ni Brother Roel and Sister Beth, Lord, I pray. We pray for the healing power coming from you in the name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong kapangyarihan. Kami, O Diyos, ay nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo, Panginoon. According to your will, let the healing power, Panginoon, be upon, Panginoon, sa aming mga nabanggit, O Diyos, na mayroong sakit at karamdaman. Salamat po, Diyos. At sa muli, O God, yadalangin na po namin ang patuloy na pag-iingat mo sa lahat ng kapatiran. Lord, patuloy ka, O Diyos, mangusap sa mga anak mo, Panginoon, na nanghihina. Palakasin mo, Panginoon. At sa muli, dinadalangin na rin namin, Panginoon, success, O God, ng activities namin, ang concert, NOIF, ang anniversary ng Laguna Mother Church, ang camp, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa tagumpay. Salamat sa biyaya ng paglilingkod. Sa mga negosyo at trabaho ng mga kapatiran, pagpalain mo, Diyos. Panginoon, ikaw po ang aming inaasahan, lalo tigit sa panahon ito na nakikita namin, Panginoon, na hindi na normal ang takbo ng mundo. Panginoon, patuloy mo kayong patatagin, ingatan, bigyan ng lakas, panatilihin ang aming pananampalataya, O Diyos. Salamat po, God, sa lahat ng nanood ngayong gabi. Pagpalain mo po kami ng sabay-sabay. Lord, to you alone we give back all the glory, honor, and praise. For thine is the kingdom, the power, and glory. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon si Kristo sa muli. Maraming salamat po sa inyong suporta. At nawa po ay patuloy natin na suportahan ang ating mga online services, mga kapatid, at sa lahat pong nanood ngayon na hindi pa namin kabilang sa church, mga kaibigan, pagpalain po kayo at nawa sa anumang pamamaraan, sa anumang iglesia, mga kapatid, na pwede niyong mapuntahan. You attend Bible study para po lumago ang inyong pananampalataya. Hallelujah! With that, to God be the highest glory.